Veteran columnist Mon Tulfo alleges that a famous politician helped Senator Ronald Bato de la Rosa elude arrest. Was he referring to former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson? Good morning, I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. Senator Ronald Bato de la Rosa appeared at the Senate last week to cast his vote for Alan Peter Cayetano to be the new Senate President. But he was able to leave the Senate compound at dawn Thursday with Senator Robin Padilla hours after a shooting incident inside the Senate. Veteran columnist Mon Tulfo claims the senator was able to board a yacht at the Manila Yacht Club, which headed to Batangas. Tulfo added that from Batangas, Senator Bato was able to board a helicopter that brought him to Mindanao. But Senator Padilla was no longer with him. Tulfo said the yacht was owned by a famous politician and that the Filipino translation of the name of the yacht was Masarap na Buhay. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson happens to own a yacht called the Happy Life. Was Tulfo referring to him? Let's find out from the man himself. Governor Singson joins us in the studio. Good morning, Governor Chavit. Good morning, Atty. Karen. Okay, Manong Chavit, as you've seen dun sa post po ni Mon Tulfo, mukhang pinapasaringan po kayo na ikaw ang may-ari ng yacht na sinakyan daw, allegedly, ni Senator Bato to leave Manila. Unang-una sinungaling yun dahil si Mon Tulfo, matagal ko lang kilala yan. Talagang ganun yun kung saan-saan pumapanig. May reason. So, kung totoong media yan or hindi siya mag-publish na hindi totoo. May bubuwit daw siya nagsabi. Mas accurate yung bubuwit ni yung radio commentator na Pero anyway, hindi po totoo yan. Unang-una, they can easily check sa yacht club kung umalis yung yacht ko. It's called Happy Life dahil lahat ng portable kitchen ko, portable hospital, Happy Life, lahat ng pangalan. Yun ang brand po. Yun ang brand ng mga pagtulong ko sa tao. Pero saan naman po pinanggagalingan ni Mon Tulfo itong allegation na very specific pa na yung yate daw na ginamit, ang Tagalog translation is Gawa masayang lang niya buhay. dahil gusto niya akong i-connect sa kaso ni Bato. So, Senator Bato. So, gusto niya i-connect doon. Yun ang plano nila. So, yung mga nagtitip sa kanya, nagsabi rin sa akin na ibibintang sa'yo yung pagtakas at mga NBI, i-raid daw ang bahay ko. So, mag-raid sila sa bahay ko, wala sila okay lang, wala makukuha. Ang kinakatakot ko lang, baka mag-planting sila ng mga kung ano-ano. So, yun lang, okay lang. Baski i-raid ako araw-araw, wala sila makukuha sa bahay. Wag lang magtanim. So, ang nagsabi po ba sa inyo na i-connect ka sa kaso is someone related to... Saan po? Sino yung mga nagsasabi sa inyo? Yung mga malapit din kay Ramon Tulfo. Marami naman nakakilala kay Ramon Tulfo nung araw pa, gano'n na yun. Pero kanino po nakikinig si Mon Tulfo? Or bakit naman niya ibibintang sa inyo? Or... Trabaho na niya yun nung araw pa. Hindi ko lang mabanggit ang dito, baka demanda ko. Pero maraming tao nakakilala sa kanya. Nung araw pa, gano'n ang ginagawa. But who is he doing this for? Is this for the administration? For the administration siya. Ngayon, Duterte, inappoint pa ni Duterte ng ambassador yan. Sino in power, nakakonek sila palagi. So you're categorically stating na hindi umalis yung yate ninyo na Happy Life from Manila Port? Yes. At mayroon pong pweba nito doon sa, yes. sa register ng Manila Yacht Club. So yun lang, kung nag-check doon, hindi na nag-check, basta may palabas lang niya para i-connect lang ko. Saka isa pa, from Batangas to Davao, manglayo doon. Parang Hong Kong differential. Actually, ang allegation daw po may nag-helicopter na. So from Manila, to Batangas ang yate ninyo at helicopter daw from Batangas to Davao. Gawa-gawa. Imposible naman sinabi niya. Imposible dahil hindi umalis yung yate ko.
Yung helicopter, hindi pwedeng gamitin ganun kalayo. So, From dapat Batangas aeroplano. to Davao, malayo Davao, masyado. Malayo, hindi magamit ng helicopter. So kayo po ba ni Senator Bato ay nakakapag-usap? Kailan No. po ang last communication ninyo? Matagal na. Nung nasa Senate sila, tumawag yung mga kaibigan ko ron. Ang kinausap ako, nagpapasalamat sa pagkain na pinadala ko. Yung mga food truck na Happy Life, pinapadala ko, maski may nasunugan, maski oposisyon na nagrarally, pinapadala ko eh. Talaga nagpapakain ako. So kailan po ang last communication niyo ni Senator Wala, Bato? yun lang. Matagal Which na, would hindi be kami around what nakikita. year? Hindi kami Ilang taon na nakikita. po? Or Taon na. taon na. Okay. So, ngayon meron naman pong sinasabi si former Senator Antonio Trillanes that dapat daw si Interior Secretary John Vic Remulla inarrest na si Senator Bato nung nasa Senate siya at nakawala pa tuloy ito. Do you agree with former Senator Trillanes na hindi dapat hindi na pinayagang makawala pa si Senator Bato at hinuli niya na nung doon pa lang sa Senate? Ang ibig sabihin na, mas magaling siya kay John Vic Remulla kung gano'n. Baka interesado siya sa pwesto niya. Gusto niya matanggal si John Vic. Pero, pag nagbago ang Senate, hindi na malalaman ang katotohanan. So, ako nakikiusap sa ating mga kababayan na magdasal tayo para lumabas ang katotohanan by protecting the 13 heroes, the senators, and the 25 na who voted for no. So, believe ako sa tapang nila na hindi nagboto dahil ang laki yung lagayan. Yun ang imbisigan nila, ang laki yung lagayan sa Congress. Alin po, lagayan para saan? Para mag-pirma sila ng in favor of impeachment. Paano niyo po alam ito na nagkaroon ng lagayan para... Dalawang anak ko congressman doon eh. Congresswoman. So alam nila rin lahat. Hindi ko kinuha ang mga information ko sa kanila. Sa mga ibang congressman dahil marami rin akong kaibigan doon. So sila po ang nagsabi sa iyo na merong ang laking bayaran. Pero this administration, di ba pinagbawal sa Supreme Court ang pork barrel? Hindi naman tinanggal eh. Pinalitan lang pangalan. Ano na po ang ginagamit Allocables. Allocables. Okay, Mas malaki pa. Ito ang pinakamalipot kayo sa history ng Pilipinas. At ito ang record na nangyari sa Pilipinas na pinakamalaking nakawan ng Kabanang Bayan. Yung sinasabi niyo po na sana hindi na mapalitan yung Senate leadership, meron pong balita na mapapalitan na naman Gagawin nila this lahat. week. Force by force. Gagawin nila, kakasuhan nila, lahat. Then ayaw nilang lumabas yung mastermind. Well, ako sinasabi ko na ever since ang mastermind si Bongbong Marcos and Martin Romualdez. Okay, to show you, prove. Ang ombudsman nag-announce that lahat ng tao tinuturo si Martin Romualdez as the mastermind. Ngayon, nag-announce ang ombudsman. Recently, nag-announce. Kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez. I will not go down alone. Hindi ako bababa mag-isa. Ang involved dyan, Public Works and Highways, and the executive. Who is the executive? Bongbong Marcos. So kako, he is the mastermind. Yung dalawa. Kung ituloy ni yung threat niya na sinasabi niya, bakit tuminto lahat? Hindi, ombudsman, hindi na kinasuhan. Martin Romualdez, tahimik na. BBM, tahimik na. Back to diversionary tactic na naman. So palagay niyo po ba wala nang makakasuhan or nag-case build-up lang ang ombudsman? Si President Marcos mismo nagsalita noon, before December, maraming makukulong. Wala naman nakulong. Dahil pag pinakulong niya, damay siya. Maraming madadamay. So kung Kaya nga tawag ni Senator Lacson dyan flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Ito yung inimbita ko. ngayon pong nagkaroon ng change in Senate leadership, palagay niyo po ba matatawag pa rin kayo sa Blue Ribbon Committee investigation? At may balita na ba kayo kung sino pong
papalit bilang No. bagong chairman ng Wala Blue pang Ribbon reorganization eh. So, hindi ako naniniwala na naimbitahan ako dahil pinipigilan nila ako lahat. Pupunta man ako ron, i-divert lang, lulukuhin na ako doon na I volunteered dahil pinuntahan ko Senator Lacson dahil believe ako sa kanya noon dahil may panindigan siyang salita. Kaya siya pinuntahan ko. So pinagbigyan ako, in-schedule niya ng April 14. But April 7, submit mo yung mga affidavit. April 6, nagpadala ng surat, natanggap ko April 7, same day, 9:30 in the morning na canceled. Canceled yung hearing. Paano ko sasabihin? Nandun pa ako sa Senate, nagpunta ako, walang tao. Lumipat ako sa yacht club na kumain. Pagkakaya pupunta ako alauna, nabalitaan ko na nasa bahay na canceled. So, kinancel muna. And then sabi ni Senator Lacson, hindi kasi nag-submit ng affidavit. Siya nagsabi na huwag muna isa. Sa surat yan, aliwanag eh. Nung kinancel na niya, sabi niya, please be advised that the Senate Blue Ribbon Committee hearing tentatively scheduled for Tuesday, April 14, has been deferred until further notice. The committee has deemed it necessary to reschedule the public hearing contingent of the mitigation of the current national energy emergency. Mas important. Baka naman yun, dahil po dun sa naging energy crisis natin. Well, bakit last minute cancel? Pero kung ngayon po, So, magkaroon ng change ng leadership, may nababalitaan po ba kayo kung si Senator Rodante Marcoleta ang papalit bilang Blue Ribbon Chairman? Hindi ko alam. Pero majority? unahin nata nila ang balita ko lang, unahin yung impeachment. So baka wala pa pong hearing. Wala pang hearing. Oo. Kung si Senator Rodante Marcoleta ang maging bagong Blue Ribbon Chairman, Well, tawagin lang niya palagay yung... niyo po papatawag niya yung alleged 18 Marines. Yun ang mga testigo. Yun malalaman na sinong mastermind. Ayaw nila, ang administration, ayaw nila malaman ng taong bayan sinong mastermind. Dahil nagsisinungaling sila, ang liwanag eh. Yun na lang announcement ng ombudsman. Kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nagsalat si Martin Romualdez, timing lahat sila. So, nagkaarigluhan lang. Mabalik po tayo kay Senator Bato de la Rosa. Nagsalita po yung Office of the Solicitor General recently when they filed their comment doon sa Supreme Court where they said that they're asking the Supreme Court to reject Senator Bato's request to block the international arrest warrant against him. Do you think that Senator Bato should just surrender himself, especially if he's unable to get a favorable ruling? Manong Chavit, the Office of the Solicitor General has asked the Supreme Court to reject Senator Bato's appeal or request to block the international arrest warrant from the ICC against him. What should Senator Bato do should the Supreme Court fail to grant a favorable ruling? Well, di ko alam, pero ginagawa nila lahat na matanggalan yung 13 dahil gusto nila makontrol ulit sa Senado para mapagtakpan ng katotohanan. Ang pag-asa na lang ng ating bansa na hindi mapagtakpan lahat ng nakawan, ito ng pinakamalaking nakawan ng kaban ng bayan. The only way, tanggalin yung mga majority ngayon. So, I'm appealing to all the Filipinos na magdasal para walang matanggal sa 13 na heroes. To me, they are heroes. Dahil doon mo lang malalaman ngayon yung katotohanan. Yung past administration ni headed by Senate President Tito, pinagtatakpan nila lahat eh. Pero binamadali nila yung impeachment. Agad-agad, sabi ni Senator Tito, relitisin namin. Hindi niyo po ba naisip na yung pagpalit din ng leadership has something to do with impeachment para harangan naman po yung impeachment? No, ang alam ko, ngayon na nila, gusto lang nila lumabas yung katotohanan. Doon sa impeachment trial? No, yung katotohanan na lahat. So Wala it goes doon. beyond the impeachment. Yung Yes. pagpalit ng Senate leadership. It Yeah, also has all. something to do with the Imbestigahan nila flood yung flood control,
flood control lang pinag-uusapan dito, pero almost department meron anomalya. So, ayaw nila malaman yun, sino mastermind. At palagi ko, unahin nila impeachment sila. Kung sinong may kasalanan, kakasuhan nila, imbestigahan nila. May mga balita rin na maaaring pumalit as the new Senate President kung magkaroon man ng palit ng Senate leadership again would be Senator Win Gatchalian or Senator Mig Zubiri. Do you think they're capable of also having a Senate that will find the truth? Nahahanapin din yung katotohanan kung sino talaga ang involved sa flood control. Well, yung mga yun talagang ayaw nilang malaman. Kung sino man gusto pumalit, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Tinatago sa taong bayan. Aliwanag na eh. So, kailangan lang talaga sa Senate lalabas yun. Kung maagaw nila, wala na tayong pag-asa malaman ng katotohanan. You don't think that Senator Mig Zubiri or Senator Win Gatchalian could be neutral and objective? Wala. Whoever na kunin ng administration, nakakausap na yan. So kung mapapalitan man, you think it's because of the administration Yes. working behind the scenes? They're doing everything. Kaya nga, linabas ni Montolpo yan, kinokonek ako para i-raid ako ng mga NBI. I-raid nila araw-araw, wala silang makukuha sa akin. Matagal na akong kinakalkal yung mga yan. So, yun ang plano. Yung bubuwit yung sinasabi niya, nagsumbong rin sa akin. Ang plano, pare-raid ako sa NBI. Kukunik ako, re-raid ako ng NBI. Yung bubuit po na sinasabi ninyo, niya. na pareho kayong Bubuit. nakausap mo rin, ano po ba yun na related or may connection sa administration? Oo. So, may nag-uutos kay Ramon Tolpo. So, they're welcome to, maski anong gawin nila sa akin. Wag lang sila mag-planting. Ano naman paano pwedeng i-plant sa'yo na... Well, malimbawa, grade sila, mag-iwan na lang doon ng ano. Kaya kung mag-grade sila, it should be transparent. Kailangan nakatutok lahat ang camera. Lahat yung mga kasama nila. Hindi yung kaya ginawa nila sa Senate. Hindi kami pinapunta ron hindi ko pinapunta ang NBI doon. Binawa lang kami. Puro FBI pumasok. So, Ano pong advice nyo kay Senator Bato? Do you think he should surrender himself or para sa no, basta hindi ko alam plano nila. Basta matibay lang na wag silang yung tatlong 13 senators. Basta matibay lang sila, hindi naman mabubog yun. Okay. Mapunta naman po tayo sa politics. Meron pong nag-launch recently na movement na Sara Chavit para President and Vice President. Meron po ba kayong usapan na ikaw ang magiging running mate ni tumawag Vice sila, President Sara? kako, salamat pero wala akong intention tumakbo niyan, kako. Ayaw kong tumakbo. Baka di na nga ako tatakbo kung ganitong klase ng politics natin, baka hindi na. So, ever since wala akong panaginip na maging Vice President. Tumutulong na ako. So you're categorically saying na hindi ka tatakbo po for Vice President? No. So yung movement na yan, wala pong, hindi pinaalam sa'yo, walang kinalaman Wala, sa inyo? hindi ko alam. From Mindanao yung mga nagre-request So, nagpipilit sila up to now, pero hindi ako tatakbo ako. Sino po palagay nyo ang pwedeng maging running mate ni Vice President Sara? Hindi ko na alam. It's the decision of Vice President Sara. The impeachment of Vice President Sara, yung trial, might already start by this week. Sa palagay niyo po ba malakas yung kaso against her? Wala. Ang alam ko lang, yung mga witnesses nila na sinisiraan sa, like for example, one, sa Congress, yung Madriaga, professional na scammer yun, professional na extortionist. Biktima rin ako Kilala niyo po si Madriaga? Oo, pinuntahan ako sa bahay. Umihingi sila ng 10 million dahil meron daw siya nang bibigyan na video. Anong ganon. Nakaarmas pa sila. Sabi niya, kasama niya yung mga PSG ni President Noynoy. So, nung nahalata ako, pinahuli ko rin sila. May mga armas. So nahuli naman po. Nagkakaso po ba from the time Kinasuhan na ko. Oo. Ano nangyari doon sa kaso po?
Nung tumagal, may nakiusap na pabayaan na lang at nagmamakaawa. Hindi naman ako interesado. So, okay na ka. Pinabayaan ko na. Pinadismiss mo na po. Hindi ko pinadismiss, pero pinabayaan ko na lang. Okay. Ganun ang ginawa nung Madriaga. Talagang professional na scammer, extortionist. Maarte pa, umiiyak-iyak. Nung hinuhuli ko yan, napahimatay pa. So, kilala niyo na po. Okay. Kilala yun. But, mapunta po tayo sa something lighter. Meron po kayong photo na nag-viral in a dinner. Meron kayong kasama na babae na bata pa, mga, siguro, she looks like in her 20s and naka-holding hands niyo po. Is that your new girlfriend? Hindi naman. Nakasama lang. At wala naman masama dahil binata ako eh. Talagang nanliligaw ako pero ligaw lang. So nililigawan Ligaw niyo lang tingin. po. Nililigawan niyo po yung kasama niyo sa picture. Kasi mga Hindi 7 naman million lahat. views po yata yun or Pero I'm more. just friendly to everybody. Pero So ngayon po, wala kayong girlfriend? kaya yun nga, napicturan eh. Yung mga hindi ko pa nakita, binilink na sa akin eh. So natural na yun sa akin dahil ang media, tinitingnan palagi yung mga ganyan. So wala po kayong girlfriend ngayon? Kayo po, wala kayong girlfriend ngayon? Wala. So yung kasama niyo Naghanap pala pa. Okay. At least for those who are listening, no, na mga single din. And finally po, Manong Chavit, what would be your advice to Senator Bato? He's considered to be at large right now. Saan man siya naroon, stay firm. At saka, hindi man dapat padala sa ang gaganda ang mga batas natin dito. Bakit natin padala sa Hague? Dahil di ba mahina bang gobyerno? Ganun ba kahina? Pati si former President Duterte, kinidnap. Wala siyang warrant of arrest noon. Warrant of arrest was issued later, after. Pero hindi man dapat yun. Dapat dito rin. Ngayon, wala kalaban-laban si President Duterte dahil nagpapadala sila ngayon ng mga bayaran na witnesses. Pag dito, nakikita natin lahat. May hustisya tayo eh. At saka si President Marcos mismo nagsabi na hindi niya rin-recognize yung ICC. Siya mismo nagsabi. Bago hinuli. So, hindi ko maintindihan ang sinasabi ni BBM. Kung minsan, sasabihin niya, wala. Sasabihin niya, binabago. Sasabihin niya, tuliro na sila eh. Dahil sa laki ng nagawa nilang ng Kabanang Bayan, doon sila worried dahil makukulong yan. At kung hindi man maparusahan ngayon, well, meron naman tayong mapaparusahan sila ng ang ating Diyos kung mga ganong klaseng tao. Sobrang laki ninakaw. Doon ka makakita na sila na nagnakaw, sila pa nagbibintang. Maraming salamat po, Manong Chavit, and it's good to hear your insights today and your statement doon sa tungkol po sa yate ninyo. Yes, it's very easy to check. Yeah. Thank you so much again, Manong Chavit. Nagsisinungaling si Montol po. Thank you. All eyes are on the Senate, with senators expected to convene into an impeachment court and tackle the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. But there are rumors of another leadership change at the upper chamber. Meanwhile, Senator Bato de la Rosa remains at large. As the country watches the Senate navigate both political turmoil and legal challenges, the credibility of our institutions and the rule of law are being tested again. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.